Kami ng Rapido. Hulihin ang dalawang yun. Kailangan nating makatakas dito kay Ginoong Ibarra. Meron akong naisip na paraan. Magpalitan tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila, para pag nakita nila ako, mapagkamalan nila ako na isis ko mo Ibarra. Baka ikay mapahamak, Ilya. Wala na tayong maisip na paraan. Nauubos na ang oras natin. Kapulin na dalawang yun. Nandoon si Ginoong Ibarra. Pumunta sa ilog. Mamaya ang Rapido, pwede. Buenos días a todos y todos de la Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa palayo. Nangyari man ay walang maayos na lawas sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung walang sino man ang nakaisip ito. Maghukay ng isang ilog na gawas kanal at ipasara ang ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka makakuha ng sapat na pundo upang mambayad sa mga manggagawa? Kailangan ng petrolyo. Pangkat ng bilanggo ang gawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamayan ang magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lang ang madudulot niyan. Mga kaguluhan? O Basilio. O Kapitan. Kumusta na nga pala ang bumubuo ng akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Handa na po ang mga guro at ang kaaralan sa mundo. Mukhang hindi maitutuluyan kasi di ba tungkol kay Padre Sibayla? Ngunit, niregaluhan na namin na magpapayan sa kanya ang komunidad at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pundo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang gagamitan ay ibigay namin sa mayamang Israel. Mabuti naman kung ganoon, sana maging tagumpay ang inyong mga plano. Paano muna ha? Punta mo natin sa iyo at kailangan papalawin. Sige, Kapitan. Sila'y nagkatuwaan kayo dyan. Di ba kung sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Pinagagalak pa namin. Bueno, gusto niyo ba akong samahan uminom ng cerveza? Tayo'y uminom. Balik hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom? Aha. Sabi pa nga ni Padre Gamora na masama ang puro tubig lang ang iniinom. Nasabi na lang rin ni Padre Gamora na kung tubig na lang ang iniinom niya kaysa sa alak, ay mas ikabubuti ng lahat. Alam namin na ang tawag sa amin ay tubig at ang mga Kastila na may apoy. Alam din ng lahat na ang papantay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailangan naman mangyayari ang kababalaghan ito. Ito'y hindi kababalaghan, Senyor. Ito'y batas na kalikasan. Bueno, Bergamon. Parang napakatapaw mo nung sumagot ko si Simon. Halos kinakatakutan mo. Parang namumukhaan ko ang taong yon. Siya ang kayumangging kardinal, matalik na kaibigan ng Kapitan General. Walang galang nga po, Kapitan.
May nalalaman mo ba kung saan dapit na lawa ang namatay na Ginoong nangangalang na Bara? Ibarra? Ibarra nga ba yan? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit saan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa kawal. Abulin na lawang yon. Nandoon, tignan ang Ibarra. Papunta sa ilog. At ngayon, 13 taon na ang nakalipas na mangyari iyon. Yun, Kapitan, ang kanyang bangkayan. Nagkasama sa libing sa kanyang ama. Yan ang tinatawag ng murang paglilibing. Tama nga ba paglilibing niya? Sadya nga talagang hindi magkaroon ang marangal na libing ang mga filibusterismo tulad niya. Ha ha. Oo anak, Maganda ang ani natin ngayon, Ama. Pero maganda naman pala kahit ano ang iyong pinag-aalala. nagpatong naman sila ng buwis sa ating lupain. Ipagpalagay mo na ang iyong salapi ay natalo sa sugat o kaya ay nahulog sa tubig. At sinaklaw ng buhaya at ang kamag-anak ay sumasa kanya. Ngunit, Ama, umaabuso na sila. Anak, magtimpi ka. Walang mangyayari kung lalabanan mo sila. Tilis Purong, mabuti at nandito ka. Magandang gabi sa inyo, mga padre. Bakit kayo naparito? Ano ang sadya niyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Ang taas naman yan, ah. Kung hindi ka magbabayad, bibigay ko sa iba ang tungkuling pampalinang dito. Tama, ipaglilinan ko na lang sa aming kasambahay. Matagal na siya naninilbihan sa amin. Ako ang naghihirap na mag-ani at magtanim dito. Ibinuhos ko ang pawis at dugo ko upang maihawon ang aking pamilya sa kahirapan. Kaya wala kayong karapatan. Ngunit hindi sa iyo ang lupang ipinaglilinang mo. Ito ay ang pagmamayari ng korporasyon. Wala pa kayong pinapakitang kasulatan na nagpapatunay na sa inyo itong lupa. Meron. At saan naman iyon? Hindi ako mabayad ni kalahati ng buwis kung hindi ko ito nakikita. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Tilis Puro? Hindi, wala kayong magagawa. Lalaban ako. Kuya Barbaridad, walang mangyayari sa iyong pagmamatigas. Bilang parusa, kunin mo ang kanyang anak na lalaki at gawing kawal. Ang tagal-tagal na rin nangyari ang lubhang karanasang iyon, ina. Naalala ko pa ang lahat ng nangyari at sariwa pa sa aking isipan. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko.
Ginoong Simon yun pero bakit sa naman? Ginoong Simon, maaari ba kitang tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na to? Kung iyong magugunita, sa mismong puokliong tayo nagtagpo. 13 taon nang nakalipas. Sa aking palagay, kayo ang naghandog sa akin ng pagkikiramay. Kaliligaya ko naman ngayon na ako'y makatulong sa iyo. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalagay ng lahat maliban sa akin na patay na. At tinamong kasawian ay labis kong itinagdaramdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong natupasad. Isang lihim na maaari mo ikapahamak. Hindi mo ba naisip na maaari mo ito ikasawi? Kapag nabunyag ang mga lihim ko dahil sa iyo, masisira ang aking mga balak. Totoo na parito ako 13 taon na ang naras upang dakilain ang isang kaibigan na nilaan ako ng buhay. Upang ipaglaban ang Pilipino laban sa mga paapi. At ngayon, ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang sininilang. At hindi ko na lubusang mag-isip na ang lasong na iniwan ang lubusan ng umalap ng sino. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, ipaalipin at hindi na pinapapasundan. Kakamali pa kayo binunin. Hindi dahil kabataan na pinuwi ng Kastila na hindi tayo pagkitundan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang nagbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman ay hindi magiging pagkakamali. Tatago lang ng buwan ng wikang ito ang ating pagkatao at ating karapatan. Ibig kong umali ka sa aking silyo, sa aking paghihiganti. Huwag mong papahintulutan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay ang mga binatang, radikal, ang pananalig, at isa sa mga ito ay ang mga estudyante ni Padre Fernandez. Si Gani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigay ang mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Lalahanin niyo, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Progress Estudiantes. Ay, Karongga, kumusta? Ginoong Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iligtas kita sa mga opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka nababala. Pero Senyor Simon, marami ding may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang ibinigay na resibo para akin na singil. Lapit minsan na. Pero may ilang pala ako tago na hirap at mapanganis yun. Huwag kang matakot. Nanawaan mo ba? Oh, siya. Ikaw na bahala dyan ha. Basta ako hindi sa takot dyan. Lante, nahuli na naman sa kanyang asawa. Hoy, sa akin ang lubang ito. Opo. Sila yung mga wala ng modo ang mga kabataan ngayon ha. Pamanin, Ginoong. Di ba ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang aming plano na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Oo, ako nga. Dapat niyo akong pasalamatan. Anong kasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika ang ating bansa? Mas lalong hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, ang pagpalaganap ng Wikang Kastila ay mas lalo tayong mapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginagawa mong ito,
mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas sa 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyang gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Mas lalo kayong manggiging pilay at pipi. Anong ibig sabihin mo, Ginoo? Ang wika ay sumasalamin sa kaluluwa. Kapag inalis mo yan ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan na kayong mag-isip ay habang buhay na kayong makagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng iyong buhay ay hindi niyo kami mapipigilan. Buhay naman ng aming babala. Oh, Ginoong Simon. Kumusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso at wala nang ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ba ang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng inaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng inaapi o sa panig ng umaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimulan na ang magsikan. At bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at wala nang maghihirap. Ngunit ang paghimagsik ay isang pagpapatiwakal. Paghimagsik lamang ang pag-asa. Sa karunungan lang ang pag-asa. Subalit, ang karunungan lang siyang walang kamatayan. Ang nalis karunungan ang salitang pag-ibig sa bayan ay magkaroong kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang Cebu, lusubin mo ang Santa Clara, at kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo, Ginoong Simon. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Hindi totoo yan. Paano yun nangyari? Hindi. Hindi. Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makabalita ng sabihin sa akin ang lahat. Pagbalik ko ay mayroong liham na galing kay Padre Salve na ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko pa siya ngayon. Ginoong Simon, minaon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi niya alam na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi niya alam na ako'y buhay. Ako nga, 13 taon na ako namuhay na malayo sa aking bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na maitutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na magpakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Ngunit si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Oh, Basilio, anong sadya mo? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan ko na pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala akong ibang naramdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon.
Sandali. Dinamita ba yan? Ngunit hindi ito basta-basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming pinipis. Ngayong gabi, paparusahan ang mga kasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Kalawa ay kakasal ang anak ni Don Pilais. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay liwanag ngunit pansamantala lamang. Sa oras na ayusin ang mitsa, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakatambak ang baril at kultura. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang kayo'y magtipon-tipon at sumugod. Ang mga Mestizo, Indio, Inchik at Kastila, lahat sila ay masasawi kaya mag-ingat kayo, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoong Simon. Mga kabataan, kumusta na kayo? Mabuti naman po, Ginoong Villar. May dala po ba kayo balita? Ilang linggo na lang at ikakasal si Juanito at si Paulita. Bagay umano ang dalawa dahil pareho silang walang isip at magkasarili. Usap-usapan na rin na ninong raw si Kapitan General sa nalalapit na kasal at si Simon ang mag-aayos at maghatid ito. Tiyak na hihintay-hintay ng buong Maynila ang piging sa kasal ni Juanito at Paulita. Sabi nila, gugunitan raw ang kasal 2 araw bago umalis si Ginoong Simon sa bansa. At sinasabing maghahandog raw ito ng isa sa kanyang mga brilyanteng hiyas. Malaking halaga. Paano mo nagawa ito sa akin, Paulita? Mahal na mahal kita! Ginoong Simon, buti at nakarating kayo. Halika at samahan mo kami sa hapagkainan. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap ni Victorina. Pero hindi na ako magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag na umalis ka kaagad. Halika at samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayo'y maghanda na kayo. Oy, Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan siya makausap ngayon. Sandali, huwag ka nang tumuloy. Ngunit, baka ito nang huli namin pag-uusap. Huwag ka nang pumunta doon. Makinig ka nang mabuti. May dinamit ang sasabog doon anumang oras mula ngayon. Kaya utang ng loob, huwag ka nang pumunta pa. Ngunit, may iba na siya bukas. Isagani! Kaya naman lang parang yan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, nakakasigado ko bang hindi ka muna kumain kahit saglit lang? Salamat sa inyong ano. May mahalaga talaga akong gagawin na dapat ipagpalitan. Tensya na. Sige, mauna ka na ako. Oh, Senior Simon,
Ba't ka nagmamadali? Huwag kayong kiroga, ako'y nagmamagabi. Ang ganda naman na lang palang ito. Ay, teka lang, ba't tumatay ang ilaw? Huwag kang mag-alala. Madali lang yung ayusin. Ay, ano ito? Manete si Pares, Juan Cristo Ibarra. Anong biro yan? Ngunit ito sulat ka may galing kay Cristo Ibarra. Ano ba naman yan? Huwag kayong mabala dahil hindi naman siguro totoo yan. Ito ay nanggaling sa taong matagal ng patay. Tunay ngayong masamang biro ito. Hindi kaya gusto niya tayong patayin. Kung alalahanin yan, tuloy ang kasiyahan ay Raide Irene, itaas ang mitsa ng lampara. Isagani? Magnanakaw! Iyon ang udyat! Sugod! Lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan na lamang tayo. Ngunit paano siya nabuhay at ano ang ugnayan ni Simon na nagbigay ng lampara? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Isang taksil, hanapin ang Simona yan. We go! Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Yung Isagani, itinapon yung lampara sa ilog. Hindi, tumakbo ka na. Pero, Ligtas mo lang ang sarili mo. Bilis. para sa bayan! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Sir Simon! Diyos ko, sandali at ako'y tatawag ng doktor. Huwag ka nang magalala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Kung magkabuna, nais ko sanang sabihin sa iyo ang aking lupin. Handa akong makinig, Sir Simon. Totoo naman ng Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Sr. Simon. At ang Diyos ang tutulong sa atin kung wala tayong pupuntahan. Tulungan mo ako, Padre. Ayokong mamatay ng may dalang kasalanan. Nais ko sanang umisar, Padre. Handa akong makinig, Sr. Simon. Linanong ko ang lahat na ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti. Magiganti sa mga tao na nang umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon, anak. Palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi puro masaya. Minsan ay kailangan natin makaranas ng masakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo na walang ay dudulot na maganda ang paghihiganti at magdudulot lang ito ng bagong kasamaan. Pero bakit ako pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na kaya mong lampasan. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok kung hindi mo ito kayang lampasan. Tindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo ito nagawa ng mga bagay-bagay. Maraming salamat, Padre. Maaari na akong mamatay.